Hello po, magandang araw. So, ito po yung tutorial kung paano pa rin po natin ma-access yung ating mga office files kahit po expired na ang ating Office, yung Microsoft Office 365. Sa ngayon po kasi, ang sabi po sa atin ng DepEd ay hindi pa po nila alam kung kailan po ulit ang renew ng license na binigay sa atin. So, mapapansin nyo po dito, ayan po, may dalawa po akong Microsoft account. Yung isa po is yung R4A-3, yung isa naman po is yung wala. So, ito pong wala ay active pa po ang license. Kung ganyan, yan po makikita nyo sa baba. Itong isa, itong may resolve, yan po ay disabled. Ngayon, itry nyo po na i-log in yung isang 365 na office nyo. Ngayon, kung meron po siyang available na license, ibig sabihin, pwede nyo pong magamit as normal yung ah, yung app. Ngayon, kung wala din pong license yun, ito po ang sunod yung gagawin. Ano po? Ito po kayo dito sa store. Ang sunod nyo pong hanapin ay, ito po yung unang paraan, WPS Office. Okay. So, search nyo lang po. And antay lang po natin na mag-load. So, yan. So, meron po dalawa. So, piliin po natin tong isa. And click nyo lang po yung install. So, ito pong WPS ay similar doon sa WPS na nasa Android. So, yan po yun. Yan po yung isang paraan. Pinakamadali po yan. Kung ayaw nyo po yan, ito naman po isa pang paraan. So, bukas tayo ng browser. And then, Libre Office. Search po natin yung Libre Office. Okay, so ito po. Mayroon na pong mga result diyan. Click nyo lang po yung download. Click lang po natin. Isa pa. Ayaw eh. Yan. Yan. So, yan po. Makikita nyo po dyan. Yan po yung website. Pag click nyo po yung download dito, dito po kayo pupunta. So, click nyo lang po yung download. So, yan po. Antayin nyo lang po na mag-download. Na matapos. Yan. Pagkatapos po nyan, antayin lang po natin. So, yun pong ginawa natin kanina. Pag na-download na po yung LibreOffice, open lang po natin siya. And then, click nyo lang next, next, next. Pwede nyo pong i-post yung video para hindi kayo mahirapan mag-install. So, as you can see, nakikita nyo po dyan na in-install na po yung app. Hintay lang po tayo ng konti.
As you can see po, finish na po yung installation. So, makikita nyo dyan. Makikita nyo dito, may mga bagong apps na po na lalabas dito. So, nandyan po sa list yung LibreOffice. Ayan. So, ito po yung listahan ng mga apps. So, ito pong LibreOffice Writer. Ito po yung Microsoft Word. Ano? Ito po yan. Ang maganda lang po dito sa LibreOffice ay free siya and hindi nyo na kailangan ng account. And then, straightforward din naman po ang interface niya. Kaya madali po din i-navigate. So, wait lang nating ma-open. Okay, yan po. Yan po. Ano? So, mas maganda kung naka-light mode po tayo. Hindi na po, kasi since naka-dark mode po to. So, ganyan po magiging itsura. Ayan. So, yan po ang LibreOffice Writer. Ayan. Straightforward din naman po. Next, yung LibreOffice, yung Excel version naman po ng LibreOffice. Yan naman po ang LibreOffice Calc. Calc naman po to. Ano? Ayan. As you can see, ito po yung Excel version ng Office. Ayan. Ng LibreOffice. So, next, yung PowerPoint naman po. Ayan. Hanapin ulit natin. LibreOffice. Impress. Ito po, Impress naman po siya. So, ayan po. As you can see, sa startup pa lang, pwede na kayong magmumili kung anong template ang gusto nyo. Let's say, for example, itong gusto natin. Open lang po natin yan. Yan. So, ito naman po, kung anong layout ang gusto nyo. Pwede kayo. So, once again, straightforward din po yan. Pag mag-i-insert, click nyo lang dito. Pag meron kayong gustong i-view, yan. Kung inabutan nyo yung older version ng Office, ganito lang po itsura niya. Ayan. So, sunod naman po ay kung ayaw nyo po talaga at gusto kayong maging familiar sa Office, ito, pwede po kayong gumamit ng web version nito. Sesend ko po sa sunod na video. Yun lamang po at maraming salamat.